ng PNP sa ibang anggulo ho nito. Si Attorney Joseph Frederick Calulot, kasama ho natin ang tagapagsalita po ng PIDEA. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito, good afternoon. Ma'am Lourdes, magandang hapon din po sa mga nanonood po sa ating palatuntunan. Ito, napakahalaga po nitong ating interview kasi viral at sana hindi na ho kumalat pa. Meron po kayong bagong inilabas para ho sa information natin, sa mga kabataan, sa mga kababayan natin, etong Tuklaw cigarettes. Ano po ba ito? Tama kayo. May nilabas po na advisory yung ating opisina, ang ating ahensya, together with the Dangerous Drugs Board. Ukulong ako sa warning po ito sa paggamit po nung sinasabi nating Tuklaw cigarettes. Kasi kung matatandaan po natin, nag-viral ho sa social media yung mga kabataan na gumamit allegedly nitong sigarilyo na laced with synthetic cannabinoid. And yan ho sa may bandang Palawan. Opo. And there is also an incident na nangyari dito sa may bandang Taguig. So, because of these incidents na nangyari, ang PIDEA kumuha ng sample nung ginamit doon sa may Palawan. We were able to get a sample of that. And nung tinest po natin sa ating laboratory, it was confirmed also by a foreign laboratory and another independent laboratory dito sa Philippines. Pare-parehas ho na tumugma na yung nakita ko natin doon sa sample na nakuha po natin dito sa Palawan, may nilalaman na synthetic cannabinoid, or ibig sabihin yung sigarilyo ho na ginamit po nila, it was laced na haluan ng synthetic cannabinoid. So, ang synthetic cannabinoid po kasi, this could cause seizures. Yung mismong klase ng synthetic cannabinoid na nakuha po dyan. Because when we speak of synthetic cannabinoid, Ma'am Lourdes, Opo, maraming klase ho yan. Okay. And itong specific na nakita po natin, yan ho yung nag-cause ng epilepsy-like seizures dun ho sa mga sa mga kabataan. Ito po ay, kasi hindi rin po alam to ng ating mga kababayan. Lason ho ba itong ating pinag-uusapan? Ang synthetic cannabinoid po kasi, Ma'am Lourdes, that's chemical ang chemical ho na yan, base ho sa datos natin, yung chemical ho na yan, yung synthetic cannabinoid na yan, specifically, yung spectra na yan, it was only discovered in the Philippines today, this year. Pero noong 2017 po, una na ho itong namataan doon ho sa Europe. And 2019, nakita na rin po ito sa US. Kaya nagkaroon po ng pagkakataon ng Commission on Narcotic Drugs. This is an international body. Opo. Na miyembro din ho tayo dito. Anong ginawa ho? Ang Commission on Narcotic Drugs, in-include nila yung spectra na ito. Particularly that's MDMB, 4N-Tinaca. Yan yung klase ng synthetic cannabinoid na nadiskubre ho natin. Oo. Sinama na ho yan sa Schedule 2 ng Convention of Psychotropic Substances. Kaya ho, ito, masama sa katawan, medyo pinagbabawal na po ito ng mga member countries. Attorney, ito ba ay isang uri ng illegal na droga? Or ito ba ay isang uri ng lason? Pag sinabi kasi ho natin na illegal na droga, ibig ko sabihin yan, ang substance is dineclare yan ng illegal dahil nasa batas. Halimbawa ho, ang marijuana, that's considered as an illegal drug. Itong nakita ho natin na synthetic cannabinoid, na isama ho siya doon sa sinasabi ho natin na list of psychotropic substances. Ang ating Dangerous Drugs Board, ang sinasabi ho niya, kapag naisama yan sa listahan na yan, ina-adapt na ho yan ng ating bansa, ibig sabihin din ho yan,
kasama ho siya doon sa controlled substances. Ibig sabihin, classified na rin ho yan as illegal. Okay. Ito po'y nakakamatay. There are cases na may namamatay po. Sa ibang bansa may mga reported cases na ho na namamatay. Dito sa atin wala pa naman ho tayo nare-receive na report na may namatay. Although ang natatanggap pa lang ho natin is yung mga nagkaroon ng seizure. Okay. Saan po ito galing? Itong pumasok ho sa atin, attorney, saan ito galing? Sino ang nagdala? Yung tanong po kung saan ho nanggaling, patuloy pa ho yung ating backtracking investigation para malaman po natin kung saan ho particularly nanggaling ho yan, paano na ipuslit po sa atin. Hindi pa ho tapos yung ating backtracking investigation, kaya hindi pa natin ma-determine exactly kung saan po nanggaling po yan. Yung chemical na ho yan na naihalo doon sa sigarilyo. Paano ho nakakasiguro ngayon ang PIDEA na hindi pa ho ito kumalat sa iba't ibang parte ho ng ating bansa? Patuloy yung monitoring natin dito, Ma'am Lourdes. We are coordinating also with the Philippine National Police. Kaya patuloy ho yung pag-monitor sa mga barangay sa iba't ibang rehiyon ho natin. Baka merong mga sightings ho doon nitong sigarilyo na laced with synthetic cannabinoid. We must be specific here. Yung sigarilyo po na yan na laced with synthetic cannabinoid. Kasi baka maaari na yung sigarilyong ginagamit ng iba wala naman hong naihalong synthetic cannabinoid. Kaya there is a difference there po. Okay, linawin ko lang yung sinabi nyo yan, sir. Maaaring yung ibang natikman itong mga kababayan natin na pinaikita namin sa video, yung nangingisay, may nahalo na kemikal. Correct po. Tama po kayo dyan. Maaari po, baka yung ginamit po nilang sigarilyo nahaluan din ho ng kemikal. Hindi naman lahat meron. Yan po ang ating kine-check ho natin ngayon. Kaya meron po tayong ginagawang backtracking investigation po. Okay. Attorney, so ngayon, sa punto ng PIDEA, sa mga nakikinig, ito po'y pinagbabawal, ito po'y inyong kukunin, maharap ba sa kasong kriminal ang sinumang makunan nyo ng ganitong uri ng yosi or sigarilyo? Since kasama na ito sa controlled substances, kapag nahulihan po ang isang tao, na meron po nito or nagbenta po yan base ko sa buy-bust operation na gagawin. Halimbawa, may reported na tao nagbebenta raw yan ng ganyang sigarilyo. We are going to conduct a test buy operation para i-check ko natin muna kung totoo ba nagbebenta siya ng sigarilyong laced with synthetic cannabinoid. Kung sakali man nagpositibo yan, we are going to conduct a buy-bust operation, and from there, we are also going to check again the seized item. Saka natin pwede siya mapadagot sa batas. Okay. Attorney, yung dahil nagsasagawa kayo ng investigasyon, eto mga kabataan na ito sa Palawan, and meron yata kung di ako nagkakamali dito sa Metro Manila, saan daw nila nabili? Yan po yung hinahanap po natin ngayon kasi ang PNP o ang partner ko natin dito sa pag-iimbestiga diyan. Meron na silang nabuong task force. Hintayin na lang po natin yung report po coming from the PNP kasi baka may mga operations pa rin silang nais isagawa. Attorney, sa inyong mensahe sa mga magulang, tingnan po yung kanilang mga anak at sa ating mga kababayan, sa mga kabataan na baka ho makatikim din nitong sigarilyong ito na mayroong pong chemical, nahaluan ng ganitong chemical. Nasa inyo po yung pagkakataon para po sa inyong mensahe mula sa PIDEA. Ma'am Lourdes, nais lang ulit namin ipaalala sa mga nakikinig, sa mga nanonood, doon sa mga magulang na may mga anak na baka nais nilang gumamit nitong sigarilyo na posibleng nahaluan po yan ng synthetic cannabinoid, mag-ingat-ingat po sila. Please remind your children na iwasan hong gumamit ng ganitong klaseng sigarilyo. Or mas maigi na lang i-remind ho nila ang kanilang mga anak na wag na pong gumamit ng sigarilyo or any vape product. Kasi ang tatamaan naman po talaga dyan isang kanilang kalusugan, particularly ang kanilang baga. So,
as much as possible ho, iwasan na lang po nilang paggamit ng ganung mga produkto. And kung meron po silang nakita dyan ho sa kanilang mga barangay na nagbebenta ng sigarilyong kulay itim o dark brown, maaari lang po ipagbigay po nila yan sa ating ahensya. Maaari ko bang ibigay ang ating hotline? Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Ayun po. Ma'am Lourdes, ito po ang ating hotline. That's 0995-354-7070. At yung isang numero naman po is 0931-027-8212. Ulitin ko po. That's 0995-354-7070 and 0931-027-8212. Okay, salamat po. Sir, alam niyo, hindi ko alam kung nakarating na sa inyo. Bago ko po kayo bitawan, pwede rin po kayong hindi mag-react. Ano po? Kaya lang syempre, ibabato din po ito sa inyo. Meron pong isang kaso ngayon sa Senado na minahuli daw na empleyado ng isang senador na nagmamarihuana sa loob po ng Senado mismo. Nakarating na ba ito sa PIDEA, sir? Nakita lang ko natin sa social media, ma'am, yung sinabing balita. So, wala pa. Hintayin na lang ho natin kung anong mangyayari doon sa... Kasi, I think, nag-conduct na ng investigation po ang Senate. We will wait for the report, and if ever they're going to turn over, kung meron ma-recover po na illegal substance doon, maaari naman nilang dalhin po sa atin for testing. Pero nakakabahala, sir, kasi Senado yun, no? At ang iniisip ko lang, ilan pa kaya yung may mga ganong ginagawa? So, sa pangalan ng PIDEA, ano ang dapat gawin para matiyak na yung mga naglilingkod sa atin sa Senado, hindi po ginagaya o ginagawa yung ganito? Meron naman po tayong tinatawag na drug-free workplace policy po, ma'am, na yan po ang sinusunod natin. Naayon na rin po sa rules ng Civil Service Commission. So, pwede naman ho natin ituloy yun, yung mga random drug testing sa ating mga ahensya, especially for public offices. Ito naman po alinsunod din naman po sa mga mandato ng batas. Attorney Joseph Frederick Calulot, sir, salamat sa inyo pong napakagandang mga mensahe sa ating mga kababayan ngayon at impormasyon. Mabuhay po ang PIDEA, mabuhay po kayo, sir. Good afternoon. Maraming salamat po, Ma'am Lourdes. Maraming salamat sa patuloy na suporta ho ninyo sa PIDEA, sa ating ahensya, sa ating administrasyon tungo sa bagong Pilipinas. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. DZ